Blue Ribbon Committee. So, pagkatapos nitong, halimbawa, may mga nakita kayong mga paglabag, ano ito, rekomendasyon din na may makakasuhan dito? Eh, siyempre, pag nakita natin at nasuri natin ang mga dokumento at malinaw naman. At lalo na ngayon, sinusubaybayan ng tao yan. Aba, pag hindi gumalaw yung concerned prosecution agency, mananagot po kayo. Kaya nga yung gusto kong maging ombudsman, yung talagang matino eh. Ay, nasabi nyo... Kasi wala pa tayong ombudsman ngayon. Nag-retire na yung dati nating ombudsman at ngayon ay merong 17. May 17 candidates for ombudsman. Na alam ko pasisimulan ngayon ng JBC, yes. Judicial and Bar Council. Opo. Na magso-shortlist. Magso-shortlist. Iisa-isahin nila, Sen, ano? Pero bukod dun sa interview, kasi interview nila isa-isa para makita kung anong qualification at karapat dapat bang makasama sa shortlist. Meron rin silang gustong gawin ng publiko eh. Ito, naglabas sila ng post sa Facebook ngayong araw at ang sabi nila ay, "We welcome your thoughts, concerns, or comments about the..." At tapos may link. Pag kinlik mo yung link, doon nalilitaw yung mga aplikante. At sasabihin mo siguro, bawa, kanino galing yan? Sa JBC. O, di maganda yan. Ako, positive yan. Positive yan. Para masabi ng taong bayan kung anong masasabi nila dito sa mga nominado, dito sa mga aplikante. Ito po ang listahan, 17 po ito eh. Justice Samuel Gairlan, Kim Henares Jacinto, former COA and now PCC Chairperson Michael Aguinaldo, Judge Jason Rodenas, Michael Musngi, Beda Epres, Bautista Corpin, Lisa Logan, Romeo Benitez, Felix Reyes, Geraldine Ekong, Melvin Matibag, Mario Lopez, Stephen Cruz, Jesus Crispin Remulla, Benjamin Kagiwaw, at Johnny Caroche. Ayan, 17. Ang sabi nila dito, Sen, pagka-ombudsman, kasi ang uusigin mo dito, yung mga opisyal din ng gobyerno, yung mga nakaupo eh. Dapat daw, at least hindi politiko. Hindi, anong sa tingin nyo, Sen? Parang wala pa nga naging ombudsman na galing sa politiko o kandidato. Basta ang pinaka-importanting pamantayan dyan ay yung kakayahan mo na masusi mo mapag-aralan ng ebidensya laban sa isang taong ipinagsasakdal o pinaiimbestiga sa opisina mo. At meron kang kapasidad na i-resist mo yung anuman ang kanilang pakikipag-usap sa iyo. Kasi pupunta sa iyo yan eh. Sa anumang paraan. Kukuha ng padrino, ganito, ganyan. Dapat hindi siya basta-basta. Ibig sabihin, matatag ang kanyang paninindigan na ebidensya lang ang gagamitin mo. Hindi yung pakiusap ng kahit sino. Kasi maaaring kaibigan mo yan. Kamag-anak mo pa siguro. Di ba? O kaya may pinagkakautangan ka ng loob dyan. Hindi mo naman kasi maiaalis na ganun eh. Pero dahil nga sa napaka-importanting katungkulan na yan, kasi ang gagawin mo ay pantulong para sa kasusugpo ng katiwalian. Kailangan magbigay ka ng hatol na talagang kaya mo hinatulan ng ganun, ay pagsasakdal mo. Kasi lahat ng i-refer mo, isasubmit mo sa Sandigan Bayan, ibig sabihin, kaso na yun eh. Ikaw lang ang opisina na talagang may kakayahan na imbestigahan mo yung mga public officials. Kahit private naman, nakaugnay nung kanilang gawain sa public, pwede rin naman kahit private eh.
Kaya napaka-importante nun. Kaya makikita mo yung kalidad niya talaga. Kaya ang daming qualified pero yung katatagan, yung yung parang natatakot sila. May nakausap kasi ako eh. Sabi ko, kung ako ang tatanungin mo, bagay na bagay ka dyan. Kasi kakilala ko naman yun. Wala, Sa ombudsman. Ang unang nakita ko sa kanya, yung kalungkutan. Ayaw. Yung takot eh. Takot. Tapos sinabi ko nga sa kanya, alam mo, kung talagang gusto mong tumulong sa bansa mo, kung gusto mong tumulong sa bansa mo, maraming paraan para tumulong ko sa bansa mo. Eh. Pero yan ang pinaka-ultimate. Kung talagang kaya mong i-contribute ang sarili mo dyan, magsasakripisyo ka dyan. Magsasakripisyo ka dyan. Pati pamilya mo magsasakripisyo dyan. Pero yun ang talagang sa nakikita ko kung ganyan, ang kailangan para labanan ng katiwalian sa ating bansa. Tama. O andun naman ako sa Blue Ribbon. Hindi ka ayaw bang makipag-tandem sa akin? Oo nga, Kailangan ko yung ganyan. Diretso na. Halimbawa kasi kung nasuri ko, pagkatapos umabot sa ombudsman iba naman ang pananaw niya. Baka mag-away pa kami nun. Oo nga. Di ba? Pero kung halimbawa, alam mo na madali, yun, in-offer ko pa sa kanya na ganun eh. Ayaw. Hindi ko alam kung nainganyo ko siya o lalong natakot sa akin.